Hindi ko hiniling kay Lord na magkaroon ng maraming fling. Hiniling ko lang na sana yung magmahal sa akin at ako yung mahal niya. Okay, taray na grime. Oh. Yun lang naman. Hindi ko naman ina-expect na ako yung magiging babaeng magwa one night stand. Medyo hindi talaga kasi ako yun eh. Gusto ko lang, sana, pumili ng mamahalin na aalagaan ko at aalagaan ko rin. Yun, na mararamdaman ko na pag ako magkakaroon ng anak, magkakaroon ako ng maayos na asawa at dadalhin ko yung mga anak niya. Magbubuntis ko pag nadalang tao ko. Nagawa kami ng pamilya. Eh, hindi pala ako yun. Hindi pa. Hindi. Hindi sa ngayon. Hindi mo plano si Lord. Hindi ko alam kung anong plano niya. Pag-Hollywood niya ba ako? Hindi ko alam. Pero, nasa mid-30s na din kasi ako. Palagi na ako nakakarinig ng kailan ka magkakaanak, yung matres mo, nag-hello na, mahihirapan ka na mag-anak. Totoo naman. Pero di naman kasi ako pwede mag-anak na kung sino-sino lang yung tatay, di ba? Hindi naman ako pwede mag-anak. Kung sino yung unang kumatok, siya na yun. Kasi nagawa ko na yun eh. That's my mistake. I underestimated my will to be out there. Because hindi ko na-process at a young age to give myself a chance to meet people, to meet guys, to meet men, to meet matured men. Hindi. At sa edad na to, sa gitna ng isang lifespan ng isang tao, ngayon pa lang ako makakaranas ng, uy, ngayon ko na naging single ah. So how would you put yourself out there? Ngayon ko palang napoprocess na, oh, shit, daming lalaki. Paano ko mahanap yung the one? Oh, single ka na. Yung pagmamahal na binibigay mo sa iba, mabibigyan mo na sa sarili mo. Ngayon ko napoprocess siya lahat. Sabay-sabay. Masaya. Peaceful. Karamdam ko nabunutan ako ng tinik. Nabunutan ako ng pasakit. Nawala yung mabigat kong pinapansan. For the longest time, pakiramdam ko, kahit wala akong anak, nagkaroon ako ng anak. Na inaalagaan, minamahal, pinoprotektahan, binibigay ang lahat, na-make sure na secured. But I felt unloved, unsafe, and unappreciated.
Ay, ganun talaga. We're merely humans. We're not perfect, but still, it doesn't mean that we will be unperfect. We will choose to be unperfect. In fact, it's the other way around. We should do our best to perfectly fit, to be unperfectly fit. Pero hindi. Woo! Kaya ngayon, I'm in my mid-30s, trying to check the pros and cons of downloading a dating app. I'm asking myself, hey, you're alone. You only have yourself. How would you give a chance to love yourself more? How do you give your chance to explore? How do you give yourself a chance to live life to the fullest? At nakakatawa. Kasi never ako nag-dating app. All my life, hindi ako nakaranas sa dating app. Because I've been in fucking long-term relationships. I shouldn't have taken that long to realize that I was abused. So ito, isang 34 years old, nakausap ng sarili. Kasi kahit peaceful, nararanasan ko rin yung lungkot. Masanay kasi ako may inaalagaan eh. Nasanay ako yung nagkikare. So lahat ng attention na yun, na pagmamahal, lahat ng sakripisyo, binibigay ko ngayon lahat sa sarili ko. Pero may lungkot pa rin na naghahanap ako ng kausap. Not necessarily naghahanap ako ng jowa dahil for goodness sake, please. I've been through enough. And I don't want another pain in the ass. Pero minsan napapaisip din talaga ako. Gusto ko lang ng kausap. So there. Sometimes I talk to my girl, best friends. Yun lang. It's hard. Even though they say, are you okay? Just tell, hey, if you need someone to talk to, we're just here. Pero ako, parang, I really wanna talk to people, but I need that energy to compose myself and move on. Continuously move on. Kaya ito,
Di lang naman yun yung problem eh. Di naman, di naman, hindi naman problem yung heartbreak eh. Kasi yung heartbreak, sa totoo lang, nandun siya sa relationship nung tinatry mo pa siyang isalba. Na tinatry mo pa siyang ilaban. Yun. Doon yung totoong heartbreak. After nun, halos peace na rin na halos naramdaman ko eh. Except for some moments. Hirap. Kasi di lang naman yun yung problema. Mas problema ko pa nga yun ng mga bagay eh. I don't know kung bakit ako biglang napakausap ng sarili ko. Sabi ko magmo-monologue ako eh. Pero parang hindi naman sa monologue. Ano to? Release. Sabi nga ng isang friend ko, kung sino man yung nagdadasal sa'yo, ang swerte niya. Kasi single ka na. Kung sino man siya, kung sino ka man, I'm here. I don't know if I met you already, or mamimit pa lang kita. I don't have any idea. But I'm doing self-love. I'm making myself the best version of me. Feeling ko nga tatanda akong dalaga eh. Kasi baka matakot na ako magmahal ulit. That can happen. Na matakot na ako magmahal. Na ayoko na magmahal ng isang tao ng tapat. Sa totoo. At ang tunay. Baka matakot na talaga ako. Na ayoko na magbigay ng chance sa iisang tao. If I can love myself, why do I need a man to love me? Then I'll give everything again. Kasi dito naman pala sila yung tawan. Wala na akong buhay na, ay, wala na akong spare years na pwedeng sayangin for that. I'm in 30s. Alam mo, dapat kumakanta kasi ako ngayon. Dapat meron akong Type-C to Type-C charger dyan somewhere, pero hindi nagpapakita, so natitrigger ako ngayon. I'm not a typical girl. They don't do one night stand. I'm a hopeful romantic, which is wrong. Sometimes it's wrong. Kung may nag-process lang sa akin na mas maaga na to just put myself out there and not commit to anyone, my life would have been different. Pero wala eh, nandito na tayo. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng age ng normal person. Kasi pag dinoble mo yung edad ko, lolo-lola na yun eh. Sa gitna na ako. Grabe. Lungkot minsan. Daming ganap sa life.
Kasi hindi lang naman yung breakup yung natatanging bagay na nagpapabuang sa'yo eh. Pera, pamilya, pangarap. Nakakatawa. Parang nag-back to zero lahat ng buhay ko. Back to zero sa pangarap, back to zero sa pag-ibig, back to zero sa respeto sa akin ng pamilya ko. Minsan kapag naiiyak ako ng ganito, pina-front roll ko na lang, yes, I'm a pro wrestler in training. Hindi ko rin in-expect. Kasi hindi ko naman alam na bigla-biglaan akong papasok sa sports. But I needed that. I needed that peace. I needed the peace that sports bring. Na kapag natitrigger ako, na feeling ko hindi naman masosolusyonan yung problema, kahit ano namang sabihin niyo sa akin, tatakas na lang ako. Maglalakad ng 30 minutes papunta sa training. Magpa-front roll ng 50. Minsan 70 pa. Iba pa yung backward push-ups. Iba pa yung handstand. Iba pa yung bumps. Nakakatanggal din ng pain sa puso. Yung bawat pagdaplis o paghawak ng katawan sa ring or sa floor na may mat. Malaking tulong talaga siya. Lagi ko naman din iniisip na maswerte ako. Kasi dito na ako zero. Oo, zero ako sa pagmamahal. I mean, back to zero sa love life. Back to zero din ako sa pangarap. Back to zero din ako sa business. Back to zero din ako sa respeto ng pamilya ko. Nakada, nandiyan sila para tumulong sa akin. Parang nababawasan din yung respeto nila na dapat sa ganitong edad, may pamilya ka na. Or dapat sa ganitong edad, nakapundar ka na. O dapat sa ganitong edad, sikat ka na. O dapat sa ganitong edad, hindi ka zero. Dapat sa ganitong edad, hindi ka pasakit sa ulo. Na dapat sa ganitong edad, hindi ka na naman sinasalo sa mga problema mo. Na dapat sa ganitong edad, sarili ka ng assets. Na dapat sa ganitong edad, ako rin nagbibigay sa kanila ng pag-travel. Na dapat sa ganitong edad, meron na silang masasabing kahit na anong negative. Dapat sa ganitong edad, may apo na sila. Na dapat sa ganitong edad, etc. etc. So on and so forth. Pero wala eh. Nakalagay sa timeline ng buhay ko na at this age, you will lose the things that you think are important. And what will remain is the most important thing. Yourself. You. You're the most important thing to you. You. You are the one you should take care of. You are the one you should
Hindi ko alam kung mapopost ko pa ever. Feeling ko hindi. Kasi it's too personal and too emotional. Sabi ko, gagawa lang ako ng kakarampot na monologue. 20 minutes na ako nagsasalita mag-isa. Mahirap kasi na walang kausap. Alam mo yung matagal mong inaalagaan yung peace mo. Bawat front roll, peace. Bawat bumps, peace. Bawat cartwheel, kahit di naman ako marunong ng cartwheel, peace. Bawat kanta na kinakanta ko sa karaoke, dito sa sound card ko, saka sa microphone, peace. Bawat nota, tama man o mali, peace. Bawat record sa phone, nakasaksak pa yung sound card o hindi, peace. Bawat yakat ng aso mo, peace. Tapos bubalabugin lang. Yung mga, ayoko na magsalita. I just wish na kung ano man yung mga problema ngayon, huwag mo na madagdagan. I just wish, let's just pray. I pray na yung mga problema right now, huwag mo na madagdagan. I pray na mga problema right now, kahit pa paano magkaroon ng solusyon. Pray na mga problema right now, matapos muna. I'm blessed. I'm more than blessed. Mas blessed pa ako kaysa sa pinagdadaanan ng ibang tao. But that doesn't mean ah, hindi mahirap. Mas mahirap pa rin. Without wrestling, I don't think I'll be alive. I might be breathing, but I feel dead. For sure. I feel dead. That is why. Thank you for wrestling. Thank you to my coaches and thank you to my friends. Roster slash friends. Acquaintance. Hindi ko ba sila masyado na nakakausap. I don't wanna feel dead. I wanna feel alive. I wanna be alive. I wanna do something. Yeah, thankful din ako sa the crazy one slash Tibot Manila because I've been praying and attracting for me to be able to teach because I know I can and I know I've prepared all my life, all this knowledge, all these mentors, all these workshops, all these champs, all these shows, all of these experiences, the pain, the heartbreak, the happiness, the wisdom, the cleverness, the smartness, the kindness to share what you learn. I have that. I don't have the platform. Ang hirap. Ang hirap. But now, I get to do that every day. I get to tell people, this is what you can do. This is what you can still do. This is how you discover things. This is one version that you can apply. And I'm happy because you see that it works. And they see that it works. They feel the difference. I'm thankful din ako sa Palasar and kila mom. Because they're making my dreams come true. While I'm making other dreams come true as well. Yun na ba para puro bata ako eh. Be inspired and be an inspiration. Well, I can say na totoo na akong athlete. Kasi meron na akong sprain, which is a toe sa left side. Masakit na siya hanggang dito. Dati masakit lang siya dito. Pero ngayon hanggang dito na yung sakit. So, meron na akong sprain, meron na akong strain, meron na akong mga
pain. Hirap gumising. Ayoko na ng-trigger. Kung may pera lang ako, lahat ng problema niya. Bayaran ko na lang ng pera. I mean, may mga specific things ako in mind. Ay, lalo yung mga pera-pera lang. Pera-pera lang yung problema. Meron lang ako. Spare. Pera. Price per piece. Ito pera, price per piece. Kikitain ko naman yun. Pero wala eh. Back to zero nga, di ba? Mahirap ang makaawa ng pera. Kasi I've had my shares of katangahan, of trusting people money. I think we all do. I'm tired. Tired. But, di ko alam kung ano manonood dito hanggang dulo. But I have high hopes. I know that the best is yet to come. And this me crying in front of the phone, it's a release. I needed it. I needed a release. That doesn't mean nagbubukbuk at nagmamakto lang ako dito sa kwarto. No. I'm doing myself to be the most productive me, the best, the best version of me that I can. As of the moment, I'm rewiring my brain. But we're all just human. We feel, we feel exhaustion. We feel pain and misery. But the best is yet, kung nafe-feel ko, yun lang naman lagi kong iniisip eh. Nag-look forward lang ako to something para makaget by. Mayakap yung mga asa ko, pumunta sa ibang bansa for show, or para magturo. And now, Singapore, for improv and wrestling. Looking forward na mag-debut ako sa wrestling this year. Alam mo yun, yung mga moments in life, yun na lang yung nililook forward ko. Alam ko bukas baka maghawa na naman si Papa. Sabi na naman niya kung alisin na lahat ng aso. Na di na kami nakakapag-usap tungkol sa ibang bagay dahil lang sa aso. Mukha na lang aso, mukha na lang ako. Ano sabihin? Pero sasaktan ako. I felt like my friend abandoned me because she owes me money and she can't pay. At ako pa yung nagmumukha masama. Sakit yun lalo. Importante sa akin ng mga kaibigan. Hindi ko sila pagpapalit sa pera. Pero parang ako parang, pera lang, aawain mo ako. Hindi, nakakahiya din sa mga magulang ko na, ate, kaya ko nang mag-isa, ngayon balik ako sa pader nila. Tapos nilala ko na lang yung kwarto kasi ayaw ko nang marinig yung nag ni mama. Parang bata, no? Dapat problema to ng 7 years old, eh. Ng 8, ng 12, ng 15, ng 18. 34 na ako, eh. Hindi na ako nakakapag-breakfast kasama sila, eh. Kasi alam ko na yung sasabihin nila, eh. Ba't, ba't ko hayaan yung sarili ko ma-trigger? Di ko na tuloy sila masamahan mag-breakfast. Di ko na sinuwan lang sila masamahan makipag-usap. Di man lang kami makapag-kwento. Alam ko na kaya gusto-gusto ko gusto-gusto ko ng connection. Kasi di ko rin makuha sa kanila eh. Like, ina-explain ko sa kanila, Mama, Papa, mag-usap naman tayo ng hindi ko sa aso, magkumustahan naman tayo, kumustahin niyo naman ako, kumusta yung training ko, kumusta ako, kumusta buhay ko, kumusta puso ko, kumusta utak ko, kumusta nararamdaman ko, may masakit ba sa akin?
May sprain ka ba? Straight o pain? Wala. Wala. That's not how they communicate. That's not their language of love. Language of love is different. I'm tired. Talking to myself for 30 minutes already. Hi, Andrea. I'm 34 years old. 34 and a half. Kapit lang. Makikita mo, lahat to process. Lahat to magpa-progress. You're in a better place than you are years back. Kaya yung zero na yan, yung back to zero na yan, that's the best thing that happened to you. Remember that. Because you're beautiful, you're smart, you're kind, you're loving, you're a nurturer, you're sincere, you're honest. You have a good heart. It's the most important thing. Wala kayo napakang tao. Lahat ng kabaitan mo, lahat ng pagmamahal na tingin mo, ibinigay mo sa iba na hindi nila ibinalik. Whether friendship, whether romance, lahat yan babalik sa'yo. Hindi madamot ang universe sa mga taong kagaya mong mapagbigay. Hindi madamot ang Panginoon sa taong kagaya mong mapagmahal, mapagkunawa, at mapag-aruga. So, kumapit ka lang ha. Kumapit ka lang. Kapit lang ha. Kapit lang. Uubos yung luha ko ha. Hirap mag-breakdown ha. Lord, yakapin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para i-embrace lahat ng nangyayari sa akin. Paramdaman ko ngayon ito. Hindi dapat ako mag-worry sa kahit na anong bagay because you got me and I got you. Patabayan niyo po ang aking mga magulang. Pahabain niyo po ang buhay nila at pasahin niyo po sila at huwag sana sumakit ang ulo nila sa pagdadaanan ko ngayon dahil mahal na mahal ko po sila. Bigyan niyo po ako ng maganda-gandang regalo na ibibigay din sa kanila na habang nandito pa sila sa earth. Isang magandang regalo. Maybe a successful career or a great savings in the bank account. Sasabi ko, Papa, I made it. Na magiging proud naman sila na ayos. Oh no. Gusto mo bang umiyak na isang oras, Andrea? Sana hindi.